Nakakalungkot lang dahil hindi na tayo makakapagpadami ng full gold galwing. Nadedo na kasi ang ating breeder at hindi ko alam ang dahilan hanggang sa nakakita ko ng insekto sa tubig. Ito nga pala ang tinatawag na dragonfly larvae. Sila ata ang dahilan kung bakit nadedo ang ating breeder. Bilang ganti nga ipinakain ko sila sa ating flower horn. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, i-update ko kayo dito sa ating munting palaisdaan. Kukonti na nga pala ang ating mga panindang isda dahil maraming bumili nung nakaraan. Meron na nga lang tayo ditong 2 pirasong goldfish, may 4 na pirasong red barb, may 3 pirasong gapi na full gold galwing. Naiinis nga ako dahil nadedo ang ating breeder at hindi ko alam ang dahilan. Paubos na nga rin pala guys itong ating mga alagang pako. Meron din tayo ditong alagang flower horn. Sa may mga gusto nga palang bumili nito, i-message nyo lang ako dahil ina-out na natin si Bukol. Medyo kondisyon na nga pala to, hindi tulad nung isang araw. May mga aquarium na nga rin pala tayo ditong walang laman. Nag-iisip na nga ako kung anong pwede natin ditong ilagay. Sayang naman kasi kung hindi natin magagamit dahil ito ay nakatenga lang. Bigla ko naman naalala na meron pa nga pala akong isda dito sa may paso. Sayang naman kasi ang kanilang ganda kung hindi natin to i-display. Mga pidort nga pala ang laman nito at isang pirasong betta fish. Tinatry ko nga pala silang padamin, ang kaso lang may mga bumili na. Hindi ko na nga pala sila maaninag kaya dadaling ko sila sa liwanag. Nakakatuwa lang talaga silang alagaan dahil hindi na nila kailangan ng oxygen. Nakapag-breed nga pala tayo ng betta fish noon at ito ang resulta. Ito nga pala ay isang female at tinahanapan ko pa ng kapareha para makapagpadami muli. Dito na nga rin pala nanganak ang ating mga pidort na gapi. May mga breeder size nga rin pala akong nakita. Ako nga pala ay may sasabihin tungkol sa mga isda na to. Ang mga babaeng gapi kasi ay kusang nabubuntis kahit wala silang kapartner. Mapapasana all ka na lang talaga dahil kaya nilang magpadami. Bago ko nga pala sila ilipat ay nilinis ko muna ang kanilang mga lalagyan. Maglalagay na nga rin pala tayo ng halaman. Napakaganda kasing tingnan kapag merong ganito. Nagbibigay din kasi ito ng oxygen at minsan kanila itong kinakain. At dahil ibang tubig nga pala ang kanilang pagsasalinan, kailangan muna natin itong i-acclimate. Ito nga pala ay napakahalaga sa lahat ng mga fish keeper. Maganda nga rin itong practice para hindi mabawasan ang ating mga alaga. Para hindi rin magkaroon ng problema at hindi rin sila magkaroon ng sakit. At dahil wala na nga pala tayong breeder ng ating full gold, tayo nga pala ay mag-crossbreed. Ginagawa ko nga pala to para makapagpadami. Mag-i-invento rin pala tayo ng panibagong strain. Habang dito naman sa kabila ay gagawin nating trio. 2 pirasong full gold na lalaki at isang breeder. Kalimitan nga pala yan ang maririnig nyo sa mga nagbebenta ng gapi. Mukhang madali nga pala mabubuntis ang ating breeder dahil sa lalaki. Excited na nga pala ako sa kalalabasan. Mamimigay din pala tayo sa ating mga customer kapag sila ay dumami. Habang naglilinis nga ay minakita ko dito mga larvae. Napakadelikado nga pala nila dahil kumakain sila ng mga fry. Bukod nga pala sa fry ay kumakain din sila ng mga buntis na breeder. At mukhang sila nga pala ang dahilan kung bakit nadedo ang ating isda. Syempre guys, di naman tayo papayag na hindi makakaganti. Kaya naman hinuli ko sila para ipakain sa ating mga monster fish. Kahit papaano nga ay nabawasan ang aking sama ng loob. Sa pamamagitan nga pala nito ay makakabawi na tayo. Sa inis ko nga ay gusto ko silang durugin ng martilyo. Naisip ko nga na ipakain nilang sila para pakinabangan sila ng ating mga isda. Lamang tiyan din kasi to at pampabilis lumaki. O diba guys, kahit papaano may natutunan kayo? Char, dahil marami na nakakain si Ninja dito sa malaking aquarium, ililipat ko na nga pala siya ng lalagyan. Napakabilis niya nga pala lumaki dahil sa ating filtration. Pinapakain ko din pala to ng mga live foods para hindi siya magsawa. Kumakain nga din to ng mga pellets at gulay. Nakakabilib nga pala tong pagong na to dahil hindi siya maarte. Kahit anong tubig nga pala ang ilagay ko sa kanya, siya nga pala ay nagsusurvive. Mukhang mainit lang talaga ang dugo niya dito sa 2 goldfish. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!